Magandang umaga muli mga ginigiliw. Pasensya na po kayo dahil hindi po ayon yung mga ilaw, no? Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga ginigiliw. Ito yung 10 kautusan, no? Na nung wala pa ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang nagsilbing taga-disiplina ng mga tao nung unang panahon. Nagsimula lamang ang pananampalataya, mga ginigiliw, nang dumating po ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Kaya ang pinagsabihan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ng pananampalataya ay walang iba kundi yung mga taong umaamin sa kanilang sarili na sila ay marumi at makasalanan. Kaya't ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, katulad po ng isang bulag na nakakita, mga ginigiliw, ang sinabi po niya, sumampalataya ka sa anak ng tao. Hindi niya po pinagsabihan na ang mga tagapagturo ng mga kautusan, ang mga dalubhasa sa kautusan, hindi niya po sinabi sa kanila na sila ay sumampalataya, mga ginigiliw, sapagkat ang tingin ng mga taong ito sa kanilang sarili, sila ay matuwid, mga ginigiliw. Alam naman po natin, nang nagsasabing sila ay matuwid, sila ay hindi, yung mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil pag ang tinitignan mo palagi ang iyong sarili na ikaw ay matuwid, mga ginigiliw, lahat na lang ng tao, ang makikita mo na lang sa kanila ay hindi po sila nakakaabot sa iyong pamantayan. Ganun po yung katuwiran na kapag tinitignan po natin ng ating sarili na tayo ay matuwid, mga ginigiliw, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo, sa mga pari, mga ginigiliw, na ang tingin po nila sa kanilang sarili, sila ay matuwid, mga ginigiliw. Sila yung mga taong ito, relihiyosong tao na hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanilang self-righteous attitude, mga ginigiliw. No? Balikan po natin, mga ginigiliw, no? Kaya yung 10 kautusan na yan, nung unang panahon, no, nung hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, yun ay taga-disiplina. Yun ang parang sinusunod ng tao upang sila ay mamuhay ng parang kabanalan lamang, mga ginigiliw. Pero nagkaroon lamang ng mga ginigiliw ng pananampalataya nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nung nagsimula ang kanyang ministeryo, mga ginigiliw, na sinabi niya sa mga taong tapat na sumusunod at sumasampalataya, nakipag-isa at naniniwala sa kanya, sumampalataya ka sa anak ng tao. Sumampalataya ka sa anak ng Diyos, sabi niya po, mga ginigiliw. No, hindi po lahat ay pinagsabihan po ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay sumampalataya sa Kanya, kundi yung mga nagpapakumbaba lamang, yung mga tax collector, yung mga babaeng mababa ang lipad, yung mga Samaritano, na tumitingin sa kanilang sarili na sila ay marumi at makasalanan. Sila ang pinagsabihan ng ating Panginoong Jesucristo na sumampalataya kayo sa anak ng tao, mga ginigiliw. Kaya ito po, meron pa akong sasabihin sa inyo, mga ginigiliw. No? Hindi ang pagsunod po natin sa 10 kautusan ang magliligtas po sa atin, mga ginigiliw. Hindi po yung pagsunod natin sa 10 kautusan, inuulit ko po. Dahil ang mga kautusan na ito ay taga-disiplina lamang na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, no? Nung hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung iyon pa rin ang sinusunod ng tao, yung 10 kautusan na yan, mga ginigiliw, walang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Inuulit ko, walang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo kung ang pagsunod pa rin natin sa 10 kautusan ang magliligtas sa atin, mga ginigiliw.
No? Naligtas lamang ang isang tao, maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng awa, hindi sa gawa. Opo, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa natin. Naligtas lamang tayo sa grasya at awa ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng grasya? Ibig sabihin ng grasya, something that we cannot deserve but God still love us. Na hindi natin madedeserve yung kaligtasan, pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun, mga ginigiliw. Marami kasing tao, akala nila, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Yung gumawa kasi ng mabuti, mga ginigiliw, yun ay nakasulat po doon sa 10 kautusan, mga ginigiliw. Hindi po. Sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay masusumpungan lamang po natin sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Inuulit ko po para maintindihan po ninyo, mga ginigiliw. Alam nyo kung ang pagsunod natin sa 10 kautusan, yon ang magliligtas sa atin. Walang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Walang kabuluhan, walang silbi. Hindi na lang sana siya nagpapako sa krus kung ang pagsunod natin sa kautusan ang magliligtas sa atin. Yun ay taga-disiplina lamang na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan dahil matitigas ang ulo nila. Diba? Dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kahoy na nililok ng tao. Kaya ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan na ito na taga-disiplina ng mga tao nung unang panahon. Subalit, nung nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, napawalang bisa ang taga-disiplina na yon, napalitan po ng pananampalataya, at ang pananampalataya na yon, mga ginigiliw, yon ang magliligtas sa atin. Yon ang kadahilanan kung bakit naipako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, kung bakit siya namatay at muling nabuhay upang siya ang magiging alay ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. No? Naiintindihan nyo na po? Mga ginigiliw, nasa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo tayo maliligtas. Hindi sa ating mga mabubuting gawa. Katulad ng sinabi niya po sa Isaiah 64:6, mga ginigiliw, na lahat ng ginawa nating mabuti ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Mga ginigiliw, no? Maruming basahan lamang, no? Kaya kung meron man po tayong dapat pagtuunan ng pansin ay walang iba kundi, mga ginigiliw, yung eternal perspective, no? Yung eternal perspective, yung mga bagay na hindi nakikita, mga ginigiliw. Ito yung mga spiritual, mga ginigiliw.